Saklap ng nangyari sa Los Angeles Lakers. At kung may isang bagay na malinaw sa laban nila kontra OKC, malaking problema ito para sa team. Dahil nang mawala ang apat na main players nila na sina Smart, LeBron, Reeves at Luka, halos walang natira. Resulta, tambak. Hindi lang basta tambak, 2 beses pa silang dinumina ng OKC at mas lalong naging tensyonado ang sitwasyon nang magkaroon pa ng mainitang pagtatalo sa pagitan ni JJ Redick at Jared Vanderbilt sa second quarter. Ito na ba ang senyales na may mas malalim na problema ang Lakers? Unahin natin ang pinaka-obvious. Kapag kumpleto ang Lakers, kaya nilang makipagsabayan kahit kanino. Pero sa game na ito, lumabas ang pinakamalaking kahinaan nila, dependency sa star players. Nang mawala sina Luka, LeBron, Reeves at Smart, bumagsak ang offensive flow ng team. Walang consistent na playmaker, walang scorer, at hirap din sa depensa. Kitang-kita ito sa first half pa lang. OKC mabilis ang galaw, mas organized at mas aggressive. Samantalang ang Lakers, parang naghahanap pa kung sino ang magli-lead. Ang ball movement naging stagnant at halos puro isolation ang nangyari. Resulta, lumaki ng lumaki ang lamang ng OKC at hindi lang offense ang problema. Sa depensa, hirap ang Lakers mag-rotate, late sa closeouts at madalas naiiwan ng shooters. 2 beses silang tinambakan at bawat run ng OKC, walang sagot ang Lakers. Ngayon, pumasok pa ang isa pang issue, ang tension sa sideline. Sa second quarter, kitang nagkaroon ng pagtatalo sina JJ Redick at Jared Vanderbilt sa second quarter. Ayon sa narinig, sinabi ni Redick, "What are you talking to me for? You're 0-3 on free throws right now. Go sit down and figure it the fuck out." Malinaw na frustration ito. At kapag ganitong klaseng eksena nangyayari sa gitna ng laro, indikasyon ito na mataas na ang pressure. Posibleng epekto ito ng pagkadismaya sa performance ng team, lalo na't walang manapangunahing players. Para sa front office, malaking tanong ito. Kung ganito ang mangyayari kapag wala ang mga star players, sapat ba ang depth ng Lakers? May bench ba silang kayang mag-step up? O kailangan pa nilang magsanap ng dagdag na role players na kayang dalhin ang team kahit sandali? Dahil sa NBA, hindi pwedeng umasa lang sa stars. Darating at darating ang injuries, rest games o foul trouble. At kapag wala kang reliable na supporting cast, ganito ang mangyayari. Tambak. Ngayon, mapapaisip talaga ang Lakers front office. Kailangan ba nilang palakasin ang bench? Kailangan ng additional scorer? O system adjustment ang kailangang gawin ni JJ Redick? Kayo, ano sa tingin nyo? Malaking problema ba ito ng Lakers? O normal lang ito dahil kulang sila sa star players? At dapat bang mag-alala ang Lakers fans ngayon pa lang? Comment nyo sa baba ang opinion nyo. Gusto kong mabasa kung ano ang tingin nyo sa sitwasyon ng Lakers.